Nako po, ito na mga kababayan, Senador Marcoleta hindi na nakapagpigil. Paano naman kasi itong si Senador Pampilo Lacson, nagmamagaling, feeling abogado. Ngayon mga kababayan, nilekturan ni Senador Marcoleta. Kasi naman mga kababayan porque Blue Ribbon Committee Chairman itong si Lacson, akala mo siya na ay yung pinakamagaling. Talagang inuunahan pa ang hustisya. Mga kababayan, pakinggan nyo po si Senador Marcoleta. Kasi naman, itong si Lacson nagpipilit. Super inggit kay Marcoleta. Hindi naman abogado si Lacson. Aba, nagfifilingan. Nakita nyo naman mga kababayan. Akalain mo, inuunahan yung husgado. Inabsuelto si BBM, wala daw kinalaman. Dito sa 100 billion. Aba, alam agad yung bistado na nag-aabogado dito. Hindi naman abogado. O Lacson, makinig ka. Para matuto ka. Tignan mo si Senador Marcoleta, paano mag-isip, paano i-analyze yung batas. Kasi nga may alam. Ikaw wala. Makinig ka para matuto ka dito. Mag-aral ka muna maging abogado para maangatan mo at mapantayin mo si Senador Marcoleta. Kasi ikaw, porke ka mo naging chief PNP ka, wala ka namang alam sa pagiging legalidad ng mga batas. Kasama ka sa bending dalo. Pati si Rimulya, inupakan ni Marcoleta kasi nga ang mga ito mga kababayan talagang pinagtatakpan ang batas. Alam nyo kung sino yung bossing nila, si Ben Dalo. Kilala nyo si Ben Dalo, si Erwin Tulfo. O mga kababayan, pakinggan po natin. Talagang si Senador Marcoleta ang siyang tunay na tagapagligtas at ibig sabihin, bayani ng mga Pilipino ito. Kasi nga mga kababayan, nag-iisang tumayo para panindigan ng katwiran. Ito na po si Senador Marcoleta, suplak na suplak itong si Lacson na ito, na nagmamagaling na wala namang utak. O tignan nyo po mga kababayan, ito na po siya. May pasabog si Senator Marcoleta na ikagugulat nitong si Pampilo Lacson. Isipin mo si Gutesa, diniscredit. Pero yung ICI, ginamit yung salaysay para gamitin laban dito kay Saldico at Martin Romualdez at iba pang mga akusado na may warrant of arrest na. Nako, laglag ka Lacson dito sa pagiging bobo at tanga mo. Iyan ang sinasabi ng mga komento. Madaming galit dito kay Pampilo Lacson kasi nga ginawa nilang bobo ang mga Pilipino, ginawang sarswela, ginawang teatro ng Itbulagaan ang Blue Ribbon Committee para ilihis ang katotohanan. Nako, eto na po. Sabay-sabay tayong panoorin ito. Maraming magugulat dito sa pasabog ni Senador Marcoleta. Tura ay gumawa at maglatag ng batas. Kailanman ay hindi ninyo tungkulin ang mag-usisa ng krimen. At hindi kayo pwedeng mag-prosecute at hindi kayo pwedeng mag-adjudicate. Ngayon, kung sinabi nga ni Senador Lacson yun, nasa sa kanya yun. Kaya ang tanong ko, dahil ba meron siyang nakausap? Opo. At talagang maghahabla ay yung ating national prosecution. Kung halimbawa, DOJ, merong yan may pagkakahati yan Opo. Yung mga low-ranking officials of government, DOJ yan. Okay po. Merong salary grade yan Opo. Halimbawa, salary grade 65 and below. Halimbawa. Opo. Hindi ko kabisa sa ulado yun Opo. Umari 65, DOJ. Okay. 67 pataas, halimbawa. Opo. Ito yung ombudsman. Ayun. Yun naman. Ngayon, ipaghahabla pa lang. Pinag-uusapan pa lang natin ang mga mekanismo na kanilang iniisip para ihabla kung sino yung dapat ihabla base sa mga testamento na kanilang pinagbasihan. Opo. Pinag-usapan na natin ngayon.
O mag-iimbestiga pa lang eh. Ayun. O bakit inunahan mo na ano sabi? Absolutely. Absolutely untrue and false. O baka tayo, baka ka kung mailigaw na naman. Hindi natin sinasabing may kasalanan ito o may kasalanan. Pero pakaiwasan natin na magbigay ng sariling opinion na para bagang alam na natin ang pangyayari. Kaya tayo minsan napupunta kung saan-saan eh. O sa mga hindi nakakaalam ng pinag-uusapan ni Senador Marcoleta at ng dalawang host, itong galing-galingan ni si Ping Lacson, nag-imbestiga daw ito at napatunayan niya na si BBM ay walang kinalaman sa mga isiniwalat ni Saldico. Inabsuelto na agad, mga kababayan! Ang tindi ng pasabog ni Pampilo Lacson as mga kababayan, manggigigil kayo, absuelto agad. Walang kinalaman sa pag-insert na 100 billion dito. Napatunayan ko. Si BBM, malinis ang konsensya. Aba, ang galing mo, Lacson. Ang galing-galing mo. Bendalo ka talaga. Mga kababayan, magigigil ka kay Lacson eh. Galing-galingan. Wala naman nito, gaya ni Marcoleta. O sige, tuloy pa natin. Di ba mga kababayan, manggigigil kayo eh. Iskul bukol naman. Wala namang alam. Naku po, mga kababayan ko, tuloy pa natin. Kasi nga naman sa yun daw ang another supplemental affidavit, di ba? Panibagong pag hindi mo kabisado at hindi pa naman talaga yun ang nangyari kasi uusisain, iimbestigahan, sabi ko nga sa iyo, DOJ o kaya Ombudsman, pagkasapat na ang kanilang mga pag-aanalisa, pag-aaral, pag-iimbestiga, sila lamang ang pwedeng magpasya na maghahabla pa eh. Opo. Hindi pa rin sila ang pwedeng magbigay ng opinion kung sino may kasalanan eh. Sila pa rin magkakaso. Kasi sabi nga natin, yung quantum of evidence, di ba? Yes po. Sapat lamang hahanapin nilang ebidensya para lang sila makapag-file ng kaukulang asunto. Ang korte, sa mga darating na panahon, sila lang ang magsasabi, itong may kasalanan, ito, at saka ito, at saka ito. Tama. Wala pa tayo. Wala pa po. Paano ngayon ang sasabihin mo na absolutely false and true? False and untrue. Untrue. And false. Sa Biblia may nakasulat eh. Kapag yung bulag, inakay ng kapwa bulag. Saan mapupunta, Nelson? Sa bangin. Sa kanal ho yun. Ayaw natin yung ganun. Ang palagi nating tuntunin o panuntunan, i-guide natin ang ating mga kababayan sa pagitan ng mga tuntunin, mga batas na umiiral. Para sa ganun, lahat makaiwas dun sa pagkakamali. O yan, Lacson, Pampilo Lacson, Remulla, Tito Soto, Erwin Tulfo, lahat kayo. Makinig kayo kay Senador Marcoleta. Ginagawa niyong bulag ang mga Pilipino. Gusto niyong mapunta sa bangin ang mga Pilipino. Ginagawa niyong tanga talaga. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta. Isipin mo, bulag kapwa bulag, nagbobulahan, o yung mga loyalista nga na bulag-bulagan. Makinig kayo kay Senador Marcoleta. Kaya kayo nasusuplak ng taong bayan dito. Ginagawa niyong bulag ang mga Pilipino. Diyos ko. Kaya si Senator Marcoleta, idol na idol ko ito. Idol ng taong bayan kasi nga siya ang tunay na naghahatid sa atin sa tunay na katarungan at hustisya, transparency, and accountability for a better democracy. Yan si Marcoleta. Hindi gaya ni Lacson, Tito Soto, Remulla, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Hontiveros. Malulubog tayo sa Komunoy, mga kababayan, pag yan ang nanatili na gagawin tayo mga bulag. Sa totoo lang, mga kababayan, ginagawa tayong tanga, ginagawang tanga ang mga Pilipino. Pag nailigaw mo sa daan,
Isipin mo imbes na pupuntahan niya malapit lang. Opo. Akalain mong naligaw yung tao, nagkagasta-gasta, napagod. Yun ang ayaw natin. Yun ang physical lamang na destinasyon ang pinag-uusapan natin. Paano yung kaalaman? Paano kung yung katwiran na ipihit mong ganon? Nailisya mong ganon? Ang daming mamamali doon. Ang daming masasaktan doon. Ang daming maapektuhan doon. Pero ako naman, Sen, ang personal ko lang, at least, Nelson, di ba? Nagsimula ng masampahan sila ng... Wait lang mga kababayan hanapin nga natin itong sinabi ni Panfilo Lacson kay BBM, Lacson to BBM 100 billion. Check na natin mga kababayan. 100 billion. Check na natin. Ito po mga kababayan, na check natin Senator Ping Lacson on misrepresentation of BBM in 100 billion insertion. Kita nyo mga kababayan. Ang lupit. Ang lupit ni Lacson. Ang lupit. Monsod doubt Lacson claim that underling fooled president. Tignan nyo mga kababayan. Gawa-gawa lang ni Saldico 100 billion. Tignan nyo po ito mga kababayan Malupit itong si check natin, saglit lang. Pasadahan lang natin ng konti. Kaumpisa pa lang. Opo. Gandang umaga po. Nagulat po ang lahat sa inyong mga binanggit kahapon. Linawin lang natin, Senator Ping. So, kino-confirm ninyo yung binanggit ni Saldico na meron talagang 100 billion insertions. Totoo yan, sa BICAM. Opo. Tama yun. Pero, hindi para kay BBM, kundi may ibang tumarabaho, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Tama rin yun, Jerry. Paano po ang nangyari doon po sa mga hindi nakasubaybay doon sa talumpati po nyo, Senator? Paano na-insert? Who initiated the insertion? Yung statement ni Saldico, di ba sinasabi niya na kinausap siya ni Secretary Mina na may utos ang Pangulo na mag-insert ng 100 billion sa BICAM. At ito'y kinumpirma ni Undersecretary Adrian Besamin. Kaya naniwala siya, siyempre, pagka assuming na totoo pa rin siya sabi niya, pag si Mina na pangandaman at si Adrian Besamin ang nagsabi sa iyo, at ikaw ay wala naman direktang pakipag-ugnayan sa Pangulo, maniniwala ka. Kasi may representation talaga yung dalawa. So, ganoon na nangyari. At totoo nga, validated na meron talagang yung mga items na nakalista sa kanya nung chinek namin, totoo yun. May mga parang typo, may mga hindi tugma, pero lahat halos, yun talaga yung 100 billion. Now, Friday siya, habang nagkakaroon kami ng pagdinig, nandun naman siya sa social media, I think sa Facebook, Opo. Si Yusek, person namin noong araw na yun. Now, Sunday, tumawag yung kanyang camp sa akin, Sunday na umaga. Yung pala, pag uwi ni Bernardo at napanood niya yung video yung video niya, ni Saldico, chinik niya, naalala niya, meron siyang files, naalala niya, tapos isa-isa niya rin ka-check. So, tatlo kami nag-check Nag-check ako, nag-check si Senator Gatchalian, nag-check din si Bernardo. So, naalala niya, yung 100 billion, kaya sinabi niya, hindi totoo, sabi niya, hindi totoo na nag-deliver ng 25 billion si Saldico. Kasi nungalingan yan. Sabi ko, bakit? Kasi ako yung nag-deliver niyan, ako nangasiwa niyan. Yung 52 billion. Kasi yung 100 billion, ang latag noon, 52 billion, siya mismo personal na nag-handle. Ginahandle sa kanya ni Olaybar. Yung 29 billion, nag-uusap naman diretso si Olaybar, si Donoan, saka yung mga ibang Yusek. I think nabanggit niya si Canlas, Pipo, yan ang mga binanggit niya. At yung 19 billion o 18 plus billion,
yun yung sa mga iba't ibang ahensya na, national agencies, na hindi niya na alam. Now, tinuloy niya, nung kinukwento niya, sabi niya, at least 10 deliveries ang ginawa niya. Ang hiningi sa kanya, ni Olaybar, 15% para sa grupo. Tapos, humirit pa, gawin na raw 16%. Yun daw ang hiling ng grupo. Pero ang suspect na, humihirit pa ng 1% para sa kanyang sarili. Tapos pinagbilin sa kanya ni Olaybar ngayon na huwag sasabihin kay Bonoan yung tungkol sa 52 billion. So parang compartmentalization kasi meron pa siyang 29 billion eh. So mabubuko siya. Pagka meron pa siyang 29, meron pa siyang 52. Kasi 52, yung 20, nagsigisa silang armored van eh. Yung armored van niya ni Bernardo, nakapark yun sa Diamond Hotel sa basement parking. Lalagyan niya ng pera yon, mga nakakahon. Sabi pa niya, hindi po pwede yung mga maleta, hindi kakasya. Pinatansya niya, mga 500 million lang kakasya sa mga maleta na pinakita ng saldi ko. Kahon ang pinaglalagyan namin para kumasa yung ganyang kalaking halaga, yung mga deliveries. Anyway, nung sabi niya, minsan lang talaga napalaki kasi 800 million hanggang 1.2, ganyan ang range eh. Napalaki na 2 billion kasi March 11 daw, natatandaan niya, ayaw kunin ni Olaybar. Sabi niya, medyo magulo ngayon, hayaan mo muna dyan. Sabi niya, ang tagal na nakapark dito, naiipon tayong pera. Kasi galing sa contractor yung pera eh. Kasi magtataka tayo, bakit March pa lang, 2025, gaan ng 2025 yun? Bakit may delivery na? Kaumpisa pa lang. Oo. Kasi, advance na ng mga contractor yan eh. Oo. Kasi, di ba, Jerry, Anthony, ang mga testimonya sa Blue Ribbon, net pa lang may 10% na. Tapos pag naging GAA, may 15% pa. Ganon. So, ganyan na yung kalakaran ngayon. Hindi na yung naghihintay ng implementasyon, naghihintay ng notice of award. Parang simula pa lang sa net, alam na ng mga contractor na sila makakakuha ng mga proyekto. So, nag-advance na. Opo. Yun. Okay, so dito po, Senator Ping, sa 100 billion na binabanggit na ito, itong particular na 100 billion insertions, ilan po yung, magkano po yung napunta sa bulsa lang ng kung sino-sino? 8 billion yung kanyang binigay kay Olaybar. 8 billion. Ang sabi niya, although hindi niya nakita, alam niya na kasama ni Olaybar si Adrian Bersamin pag kumukuha ng pera. 1 billion naman, binigay niya kay Bonoan. So 9 billion bali yung lahat-lahat na naipamigay niya out of the 52 billion. Kung merong kinita doon sa 29 billion, ang nakakalam na lang doon, siyempre, grupo ni Olaybar, saka si Bonoan. Saka ang nabanggit siya, pati si Yusef at si Cabral. Kasi ang nagpiprepara ng listahan, kasi magtataka ka, saan kukuha ng mga proyekto na isisingit si Olaybar at saka si Adrian. Ang sagot doon, kasi di ba may tinatawag na allocable at saka yung mga leadership fund at saka siyempre ang nangangasiwa sa mga proyekto, DPWH. Ang gumagawa ng listahan lagi niyan, si Undersecretary Cabral. Kasi yung utusan ni Bonoan, mag-prepare ka ng listahan. So ganun kadali na nakapagsingit ng mga items. O yan mga kababayan. So dito sa usapan nila yung 100 billion, absuelto daw si BBM. Wala daw kinalaman dyan. Sinungaling daw si Saldico. Mga kababayan, parang alam na alam ni Ping Lacson ang mga naging transaksyon, mga kababayan. Nagiging husgado na itong si Lacson. Ang galing mo, Lacson. Isa kang alamat. Mga kababayan, isang alamat, ng kaso para bumulong na yung sinisigaw nating accountability at saka hustisya. Kaya nga, kung nasampahan nga sila, pabayaan natin gumulong yun. Ayun, Paano natin, ang mag-uungkat dyan, ang maglilitaw ng katwiran at katotohanan dyan, yun nga, yung taga-usig. At later on, yung korte. Yung sinasabi nating panliligaw halimbawa, panlilin lang. Tingnan mo na lang yung notaryo na yan. Pinag-usapan sa matagal na panahon, ipilit na inililihis para sa ganoon malimutan mo na pinag-uusapan ay yung kinurakot na pera kung saan napunta. Napunta tayo, ang atensyon natin sa notaryo. Ipakita, ganito yan nagkaroon ng pagkakataon ng
Ako, nagkaroon ng pagkakataon na mausisa natin yan. Tinanong ko kasi budget ng judiciary. Opo, napanood ko yan, Sen. So, tinanong ko na, hindi ba ako pangkaraniwan naman pag nagpapanotaryo ka, lalo na yung mga notaryong dikit-dikit sa mga lugar ng mga city hall na yan. Opo. Meron ba isa sa inyo ka ako na may nagkusa na tinanong doon sa nagnotaryo sa kanya, Sir, pasensya ka na. Opo. Ikaw ba talagang pumirma nito? Pwede bang pumirma ka uli para makita ko lang na ikaw pumirma nito? Opo. Wala nga ganun eh. Ngayon, pinasuri ko ngayon. Pinagbigyan ako mismo doon sa plenary na sinabi ko kasi, paano ka ako yung judge naman kasi, Mr. President? Opo, tama. Kumukuha lang naman ako ng mga ilang pyesa, ilang piraso ilang ng mga samples. dokumentong ninotaryo ng abogada na yan. Opo. Sa akin ako naniniwala talaga na hindi niya pirma sapagkat kalakaran na yan, hindi naman silang pumipirma eh. So hindi issue sa akin yan. Tama po yun. Ngayon, kapag ako'y hinayaan yung makahingi man lang ng mga dokumento na maihahambing ko doon sa pagkakapirma, doon sa dokumento ni Gutesa, o edi sabi ko, ayos na to, parang vindication na to. Yan, tama kayo. Alam mo, sabi ng judge, ay nagsumbong ako sa Korte Suprema. Opo. Hindi, dito mismo sa hearing, plenary. Opo. Kinuwento ko. Opo. Pinayagan ako ng Office of the Clerk of Court ng Korte Suprema na makahingi ako ng mga samples. Ang hiningi ko pa nga 3 dahil hindi naman ako gusto ko madalian lang eh. Opo, 3 piraso lang. Pumayag naman yung korte ngayon dahil wala siya magagawa. Akalain mo namang ang desisyon niya, siya raw ang mamimili nung mga sample na ibibigay sa akin. Totoo nga. Sabi ko, bigyan mo ko ng sample. 3 sample, January to August. Okay. E di 8 buwan yun. Opo. 8 buwan. 8 times 3, 24 pieces. Pinili niya talaga. Ganun po. Yung pinili niya, yung talagang magkakamukha nung pirma talaga. Nung pirma talaga ni Iniiwasan niya yung mga hindi pirma na pero nanggaling din sa kanyang notaryo. Ayun. Sabi ko sa plenary nung isang araw, kung papayagan niyo ako na makakuha kami na mismo ang maghanap. Yan, opo. Pumayag ngayon. Pumayag yung court ando ng administrator. 2 justices. Opo. Sige po, Your Honor, sabi niya. Ngayon po ay Hi, Zika partner. Nakita nyo mga kababayan, paano nila binubulag ang mga Pilipino? Paano nila ilihis? Paano nila itago ang hustisya? Pati husgado, hawak nila eh. Isipin nyo mga kababayan na mga hinoyupak na ito. Na mga loko-loko na mga bobo na ito. Ginagawa tayong tanga inutil. Di ba mga kababayan? O kayo humusga. Isipin nyo pati husgado, hawak nila. Itong si Ping Lacson, akalain nyo mga kababayan, sino bang hindi magagalit dito? Sinong hindi ma-high blood kay Ping Lacson at kapwa niya mga loko-loko? Mga kababayan, mag-comment kayo. Buti na lang nandito si Senador Marcoleta, ang ating bayani. inyong mga staff ay pumunta. Kung gusto nyo, ngayon na rin. Hindi, bukas na po. Bukas para na, tayo, Yung bukas is today. Ngayong araw na Hindi, to. kahapon. Nakakuha na kami. Kahapon. Okay. Isang araw pa yun eh. Okay. So, Wednesday pa ngayon. Nakakuha kami ngayon ng napakaraming iba't ibang dokumentong ninotaryo ng abogada na yun, iba-iba ang pirma. Ngayon, ipakita natin para makita ng mamamayan. Yan. Yung dalawa na yun, pareho ba yung pirma? Yan eh. Pilit na kinokopya, Sen, pero para magkaiba. Hindi, gusto ko lang tingnan nyo isa-isa. Pareho yan. Hindi pareho yung pirma ang tingnan nyo, yung sa Opo. taas. Yung sa taas muna. Yan. Pareho ba? Parang pinaikli lang yung isa. Magkaiba po. Magkaiba. Hindi, Nelson. Ang tingnan mo lang kung pareho o hindi. Yung pirma. Hindi kasi pumipirma ko sen minsan, pinapaikli ko lang. Hindi, ang tinitingnan ko dyan, yung hindi pareho yan. Magkaiba nga sila. Magkaiba talaga yan. Opo. Ngayon, ipakita nyo pa yung iba. Walang isang pareho dyan eh. Yung kamukha ng isa. Na maikli lang. Ang tingnan ninyo yung pirma. Yes, Nelson. Yung pirma, maikli lang po. Parang dalawang letra lang. Ikumpara nyo sa unang dalawa, iba na naman yan. Yan ang ibig ko sabihin. Pati nga ng isa pa.
Yari. Hindi pare-pareho. Yan. Yan ang yan ang ibang-iba, malayo. Ito yung malayo. Huwag natin pag-usapan yung ibang-iba, Nelson. Gusto kong makita, i-guide natin ang ating mga kababayan. Ipinakikita ko lahat yan pag iba-iba yan. Ito iba-iba talaga ito. Ano pa? Ayan. Pareho ba yan? Iba na naman yan, dalawa na yan. Madaling sige pa, kopyahin kasi marami ito, yan. Iba rin, no? Ano ang ibig ko sabihin dyan? Meron pa ba? Meron pa? Ibig ba sabihin, nung babaeng nagnotaryo dyan, lahat yan pineke? Galing yan sa kanyang notarial books. Ayan Kung lahat ng yan peke, marami pa kaming makukuha eh. Ang daming namemeke ngayon. Ito galing sa kanyang sariling notarial book. Naka-record. Naka-record. September 25. Ba't bago-bago? Yung September pirma ni 25, Gutesa, isa 2025. lamang sa mga iba-ibang ganyan. Ayun. Ito, February 2025. Pero Sen, babang tinitingnan nyo yan, may public statement siya, ano bang petsa ngayon? 21. Kahapon. Siguro nakita nyo yung ipinakita nyo sa... Kahapon nga yatang nagpunta yung mga tao namin. Yung staff ninyo. So hindi pa niya alam. Alam niya. Ito yung kukwento ko sa inyo. Hindi pa pagkaalis mismo ng mga tao ko, gumawa siya ng public statement. Ayun. So meron siyang contact doon sa RTC. Ayun. Ay, check yun. Alam niya ngayon na alam ko na yung gagawin ko. Sa dami nitong pirmang ito na hindi pare-pareho, ibig mo sabihin lahat, peke lahat yan? Kagaya nung ginawa niya kay Gutesa? Yan ang lilitaw dyan, Sen, kung tatanggapin natin yung kanya paliwanag. Kung tatanggapin ko na yung kay Gutesa ay peke, lahat ng yan na nandun sa kanyang notarial book, lahat na hindi pare-pareho ang pirma. Paano nangyari yan? Sa mga tweet, yung clerk of court ng Maynila o yung executive judge, wala man lamang siyang ginagawa na kahit papano at random, i-monitor niya. Sa dami ng mga nagnunotaryo ngayon, ba't iba-iba diyan naman ang lumilitaw, pirma? hindi lang 3, maring 5 tao ang kinakasangkapan niya para magnotaryo para sa kanya. Oo nga. Kaya yun ang gusto kong establish. Sabi ko sa judge, hindi po ako interesado Diyan sa pirma niya, kung yan nga ipirma niya o hindi. Mas interesado ako na magbigay ka sa akin ng sample para ma-determine ko na yung kay Gutesa isa lamang. Sa mga maraming mga peking pumipirma para sa kanya. Ayun nga. Bawal yan sa notaryo. Sa notarial service, bawal na mag-delegate ka ng isa mong tao, sino man yon, para pumirma para sa'yo. Dahil pinagkakakitaan nyo yan. Tama po. May bayad dyan eh. Yan ang sinasabi ko na panliligaw. Ito Sen, ang kanyang statement. Dinideny niya na kanya yung 24/7 na, sabi niya, no legitimate lawyer or notary public operates a 24/7 notarial office. Yan daw ay red flag. Wala na akong pakialam sa kanya. I-deny niya kung gusto niyang i-deny. Pero doon nakuha yung isa sa pumirma. Ayun. Paano nga itong naipakita ko sa inyo na iba-iba ang pirma? Sagutin niya ngayon, bakit kasama sa notarial book mo na yung isinabmit sa RTC, hindi mo naman pirma yun. Kasi yung pirma niya, pinangatawanan niya, ito yung pirma niya. Lahat ng pirmang nakita nyo, hindi kapareho ng pirma niya. Ano lahat ito? Anong problema? Kasi bawat branch ata yan, Sen, iba-iba yung pumipirma. Kasi may mga branches yan eh. Napansin ng mga tauhan ko pinapunta ron. Yung pag-submit niya ng mga dokumento, loose lang eh. Mali yun, kasi nire-require dapat naka-bind. Para hindi mo mapalitan yung mga... Kasi may nagpapalit yan, may sindikato rin, may isisingit ka rin. Alam mo nangyari? Loose leaf na nilagay lang sa isang parang brown Nako. Yun ay isa sa mga makikita mong kaparaanan para makapagsingit ka ng mga dokumento, lalo na yung antedated. Malaki ang kita dyan. Naku po. Malaki ang kita dyan. Matapang pa siya. Siya pang nagbabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. Maghintay ka. Maghintay ka. Ayun. Pinakamabuti, yung maglalakbay, Nelson, magpaalaala muna tayo. Mahalagang paalaala po ito. Kayo ba'y maglalakbay sa... Yan mga kababayan, napakinggan nyo po ang ginagawa nilang katarantaduhan. Kasama ni Ping Lacson dito, pati hustisya, ginagamit nila
para panlin lang sa mga tao. Isipin nyo mga kababayan, napaka laking kagaguhan itong ginagawa nila. Oh, husgahan nyo po. Kanino kayo maniniwala? Kay Lacson o kay Marcoleta? Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.